Magandang araw sa inyong lahat mga bay. Kumusta kayo? For today's video mga bay ay tayo mga bay, papalitan natin ng bagong repair kit yung ating handbrake mga bay kasi lumalabas na yung kanyang brake fluid at saka hindi na rin siya masyadong kumakapit yung ating brake. Saka ito yung ating ipapalit na brake master kit mga bay. Na-order ko to sa online. At saka ito yung tools na ating gagamitin. 10mm at saka 12mm na tools mga bay. Tapos ito tatanggalin natin tong tornilyo na to gamit yung tools na ginamit natin. At saka bago pala natin to tatanggalin ay kailangan mo nating baklasin yung kanyang bearings. At saka ito yung ating ipapalit na brake master kit para sa Honda Wave 125 na motor mga bay. Ayan, so ito natanggalan natin itong tornilyo na to sa kanyang bandang handbrake. At saka ito mga bay, kung makikita nyo talagang kinakalawang na siya mga bay. At saka madumi na rin siya. Makikita na rin natin yung tagas ng kanyang oil. Kaya ito ay hindi na masyadong kumapit. Ayan, at saka medyo na rin siya mga bay. Matagal na siyang hindi na linis. At saka ayan, kitang-kita natin na kung gaano nakadumi. At saka marami na ring kalawang dyan sa loob. Ayan kung makikita nyo. So ilang taon na rin natin tong hindi na linis. So importante talaga na mag preventive maintenance tayo sa ating mga motor mga bay para maiwasan natin yung mga ganito. Yan, dahil sa busy tayo sa trabaho. At saka ito yung tools na gagamitin natin pagtanggal sa kanyang lock sa loob. Itong tools na to. Yan, mura lang yan mga bay. Sa natin siya nabili sa mall dito sa amin. Ayan, so meron kasi yung lock sa ilalim kasama ng washer. So mahirap kasi yung tanggalin kung wala tayong ganyang tools mga bay. Ayan, so pagkatanggal natin, ayan, nadurog na pala yung kanyang lock. Ito yun, so ito talaga yung lock na tatanggalin natin gamit yung tools na yon. At saka ito yung kanyang kit sa loob. Grabe na mga bay, kalawang na talaga kasi kasi to hindi na siya genuine o lang to, pinalit na natin. So ibig sabihin nito mas maganda pa rin yung stock. Ito kasi matanda na kasi yung motor natin, kaya medyo umabot na talaga sa punto na kinakalawang. Ayan so pumasok na sa loob niya yung kanyang bandang dumi. Ayan, so ito yung ating papalitan mga bay. So kapag ayan, ito yung ating bagong repair kit na ipapalit mga bay sa ating motor. Ayan so bagong bago lang. Saka mas madali lang siyang i-install. Tsaka kung paano yung forma ng pagkakuha natin nung una, yung tinanggal natin na luma, so same lang din doon sa bagong repair kit na ipapalit natin. At saka kailangan pala natin dito mga bay ay kailangan na meron tayo yung basahan para sapagkat pwedeng matulo o tutulo yung brake fluid sa ating bearings. Kaya ito yung resulta yung kita nyo sa gilid. Medyo meron siyang konting ito yung lock na kailangan natin at saka ito yung rubber para sa ating repair kit mga bayan. Panghuli na yung rubber na i-install natin. Pagkatapos niyan ay na natin siya mga bay, i-install at saka gamitan natin ng itong round nose plier mga bay para sa lagay ng kanyang lock. Una mo siyang ilagay yung washer, kasunod itong ating lock para sa ating caliper. Ayan ayan. So dyan, iba kasi yung nito mga bay. Ayan. So meron tayong dito mga bay, tools na ganito para sa pag install natin ng caliper ay mas madali lang siyang ma-install. Ayan. So kailangan talaga natin ito. So mura lang to mga bay, nasa nasa 100 plus lang to na tools, itong round nose plier mga bay. Ayan so kailangan talaga siya kasi parang ipipress mo siya para mapasok natin doon sa loob itong kanyang lock.
Ito yung magsisilbing lock niya na para hindi siya lalabas yung kaniyang repair kit. Ayan. So, kailangan talaga na ganito lang yung mga simpleng gawain. Pwede natin tong gawin. Magdi-DIY tayo mga bay. Tapos, ayan o. So, yung may dalawang butas. So, dyan mo ipasok yung round nose plier natin mga bay para ma-lock natin. At saka, ayan, kunting lang yan mga bay. Kunting tiyaga lang. Basta itulak mo siya ng kunti. Ayan. Una mo yung washer. Tapos sunod mo tong ating lock. Ayan mga bay, no? So medyo talaga to. Medyo challenges kasi bago yung lock. Tsaka medyo pahirapan yan kung wala kang kanyang tools. Kapag nag-DIY lang kayo mga bay. So yan. Kulak mo siya ng kunti. Tutulak mo lang siya ng kunti. Tapos pagkapasok niyan, diretso na yan. Ayan. Natapos na nating i-install mga bay yung lock niya. Ayan no. So kailangan kunting tiyaga lang talaga. So ayan. Isagad mo dyan sa ilalim. Meron siyang parang groove na hanggang doon lang siya. Ayan. Tulak-tulak mo siya ng konti lang mga bay para mapasok mo talaga siya. Gamitan mo na siya ng ibang tools, flat screw para mapasok mo siya doon sa loob ng kanyang brake master natin. So, ayan. So goods na yan mga bay. So, kunting na lang yan, kunting tulak na lang. Tapos, ayan mga bay, no? So, ito, nalinis na natin yung kaniyang lagayan ng natin, brake fluid. So, kanina, madumi yun. So, kayon, kailangan natin siyang linisan para naman, bago na yung brake fluid na, malinis na talaga yung natin, brake fluid natin doon sa ating brake master. At saka ayan so goods na yan mga bay. At saka lalagyan na yan natin ang bagong brake fluid. Ayan. Ito yung brake fluid natin na nilagay na bago. So pagkatapos nyan ay i-bleed na natin mga bay. So palalabasin natin yung hangin sa sa loob ng kanyang hose o kanyang caliper. Ayan. Bleed na natin. Ayan. So bleed mo siya, ipihit mo lang siya ng kaunti. Ayan, so mayroong mga technique niyan para malabas natin yung hangin mga bay sa kanyang caliper. I-hold mo siya dyan sa sa itaas. Ayan, pihit mo lang siya ng ganun, itagilid-tagilid mo tapos lalabas na yung dyan. Ayan, ganun. Lalabas na yung kanyang bula sa itaas. Ibig sabihin yan, yung mga hangin ay lumalabas na. Tsaka dito sa ilalim, ayan, i-bleed mo siya. Luwagan mo siya tapos sa ibabaw, wag mo muna siyang bitawan mga bay. Mo muna siya. Long press mo siya yung kanyang brake para matanggal talaga yung hangin. Ayan. So madali lang yan siya mga bay, i-bleed. Ayan. So dito sa bandang ibaba, gagamitin nating tools ay 5mm yan mga bay. Na tools para sa pag-bleed natin doon sa kanyang caliper mismo. Ayan, so ayan, i-hold mo siya dyan. Tapos i-press mo doon para lalabas yung hangin. Tapos ito na siya mga bay, no? So tapos na natin mag-bleed at saka ibalik na natin yung kanyang takip. So ganun lang siya mga bay, pag-bleed at saka pagpalit ng repair kit. At sana meron kayong natutunan sa ating basic na video for today. Ayan, so ibalik na natin ang takip at saka maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Ingat kayo palagi.